I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ito, magre-react tayo dito, no. Ito si Chief Browner, which is ang EFP chief, no. Ewan ko nga ba kung bakit hindi mag-gets ng mga DDS yung sinabi niya, no. Sinabi niya tong last Saturday, 2025, no. Ewan ko ba kung bakit ginagaslight nila, minamali nila, yung tipong hindi nila sinusuri kung ano ang sinasabi ni Chief Browner. 'Di ba? Ika nga, suriin mo. Ano bang sinasabi niya bago ka mag-react? 'Di ba? Sabi niya kasi, mga kababayan, no? But anyway, before that, shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Yan, shout out sa inyo, guys. Siyempre, October 27, 2025. Ayan po yung sinabi ni Chipo, mga medium range missile ito, meaning that if they are lands, aabot ito ng mainland China at pati sa kanilang mga artificial na isla. Wala naman siyang ibig sabihin. Ito, calculation lang. Ika nga ba? Calculated ng isang missile kung hanggang saan ang kaya niya, 'di ba, maglanding. Yun ang sa tingin ko. Wala po siyang sinasabi na pag ilalance mo itong mga missile na ito, doon sa sabog sa doon sa bansang Chihuahua, wala namang siyang sinabi. Ang ibig niya sabihin is calculated niya lang, mga kababayan. Kumbaga, calcula. Like for example, saan ba ang aabot nito if ever? Parang ganun eh. Like for example, pag nag-land sila ng missile, aabot po ang calculation ko is Japan or kaya China o kaya Taiwan. Parang ganun ang dating, no? Example lang po 'yun. So, nagkataon naman, siyempre nasabi niya ang bansang Chihuahua, 'di ba? It doesn't mean na sasabihin niya ay magigera tayo, maaabot yan sa bansang Chihuahua yung missile nila. Yung pag nagla-launch ng missile, wala namang sinabing ganun, mga bes. Calculation niya lang yan. 'Di ba? Parang tinatansya niya ba kung saan aabot if ever mag-launch, 'di ba? Ng mga ganyang klaseng mga malalakas na missile. Ewan ko nga ba, nag-react si Pulong. Ang sabi ni Pulong dito, nag-react siya, guys. Kumbaga, halatang, kumbaga, pinagtatanggol niya ang China. Sabi niya dito, bago ka magyabang tungkol sa mga missile na yan, na kayang abutin ng China, kaya mo bang pigilan ang ganti nila o handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakita malapit ka sa iyong mga amo? Tingnan nyo ano bang ibig niya sabihin? Sinabi ba ni Chief Browner makipaggera ka? Hindi niya gets Hindi niya get yung ibig sabihin ni Browner Tingnan nyo, pagdating sa China, ang mga Duterte to the rescue yan. Pero pagdating sa sarili niyang bansa, wala. Anong sabi ni Sara? No comment. Yung panghaharas ng mga China missile sa diyan sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea. Nakikita nyo ba nagre-react ang mga Duterte? Wala. Tahimik lang po sila because they are pro-China. Hindi naman nagyabang si Chief Browner. Uulitin ko ng uulitin. Yun po ay calculation lang. Kumbaga, tinatansya kung hanggang saan ang abot. 'Di ba? Halimbawa, 'di ba, uulitin ko. Pwedeng aabot ng Cambodia, pwedeng aabot ng Taiwan, pwedeng aabot ng Japan. Siyempre ang China. It doesn't mean na makipaggera ka. Ano 'yun? 'Di ba? Sino bang may gustong maggera? Hindi po ang bansang Pilipinas. Wala tayo niyan. Kung gustuhin na lang natin maggera, bakit hindi po tayo nag-react sa panghaharas ng China dyan sa
sa teritoryo natin. Kaso hindi eh. Ayaw natin. Ayaw natin ng gera. Sino bang nagpo-provoke? Di ba yung mga Chihuahua? Pilipinas hindi eh. So maling-mali yung sinasabi ni tawag dito ni Yutman na si Pulongges. Minamali niya. Ginagaslight niya yung sinabi ni Chip Browner. Di ba? Sabi niya kasi kung magla-launch ng mga missile, like for example, ganito 'yon eh. Magbigay tayo ng example. Halimbawa ako, no? Tapos kausap ko yung general ng Amerika. Sabi po ng general, sa tingin mo kaya ano po ang calculated mo or calculation mo saan ba aabot itong missile na ito pag nag-launch? Siyempre ako naman sasabihin ko, I think baka aabot po iyan ng China o kaya aabot ng Japan. 'Di ba? Ganun ang dating. Pero si Pulong minamali niya mga bes. Hindi naman pagyayabang po. Calculation lang 'yon ni Chip Browner. Sabi ko sa inyo, todo depend pagdating sa China. Alam po natin, wala po tayong kakayahan sa China, mga kababayan. Malaking bansa po yan. Kumpleto sila sa mga armas. Tayo ba naman hindi naman tayo kumpleto 'Di ba? Hindi nga tayo kumpleto. Bakit tayo makikipaglaban? Although mayroong mga bansa na pagre-rescue sa atin or tutulong sa atin. Pero, hindi po tayo umaasa doon. Ang gagawin lang talaga ng Pilipinas is, huwag tayong, nagpapakitang motibo para makipag-away sa China. No. 'Di ba? Ang sabi ng Pangulo, diplomacy. Diplomat process. 'Di ba? Yun naman talaga ang pinaka-the best. Kaya nga nakita nyo ba yung speech niya sa Asian Summit? Nabanggit niya po doon. Hindi niya binanggit ang China, pero matik na po yun kung ano ibig sabihin. Pinaglalandakan niya na naman sa buong mundo na ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal ay teritoryo po ng Pilipinas. At mayroon na tayong pinag-usapan dito sa UNCLOS. So, ibig sabihin, panalo po tayo. Sa atin po yun. Bakit kailangan pang patuloy na panghaharas ng mga Chekwa? You see, mga bes? Walang ibang pangulo na nagtatanggol sa bansang ito kundi si PBBM Tapos ito si Pulong, pagdating sa China, ay wow. Grabe, to the rescue, mga bes. To the rescue. Sa totoo lang. Pagdating kay Sara, wala. No comment. Kasi they are pro-China. Even si Digong, ganun din. Pro-China na pro-China. Kaya itong pakatandaan natin, mga kababayan, huwag natin hayaan na makaupo yan si Sara. Kasi baka mas delikado, mga bes, ang mangyayari sa bansa nito. Ay talaga, pupugaran tayo ng mga Chihuahua, maniwala kayo. Dating gawi na naman. Balik na naman sa dati kung anong ginawa ni Digong. Siya rin. Balik lahat ang pugo. Pero hindi tayo papayag. Mas delikado kung uupo siya. Mapapatalsik si Sara, maniwala kayo. Totoo yun. So, ito pa, ni Chip Browner. Ayan, sinagot niya si Yutman. Ay, sabi nito, it's not specifically targeting China. Kahit merong EDCA site o wala, target pa rin tayo ng China. Dahil sa geolocation ng ating bansa na very strategic. Sabi po yan. Alam nyo, mga kababayan, hindi ko alam kung may utak ito si Pulong or wala no? Kasi hindi niya na-gets. Totoo naman yun hindi naman natin target ang China. Bakit mo tatargetin ang China? Hindi naman natin ugali yun yung palaaway. Kung mayroong palaaway dito, siguro yung mga Duterte. Palaaway sila, lalo sa social media. Grabe. Papakalat ng fake news, matindi. Hinaaway nila si Pangulong Marcos Jr. Sinisiraan nila. You see? So, yan, it's not specifically target at China. Hindi po nga talaga rin. Tama yung sinabi ni Chip. Calculation niya lang yun. Yung unang niyang sinabi. Kahit mayroong EDCA o wala, target pa rin tayo. Kasi nga, gusto nilang angkinin yung West Philippine Sea. Yun naman ang goals nila
sa buong mundo, gusto nila magiging number one sila. Hindi naman papayag yung mga bawat bansa, ano, na mamamayagpag ang China. Hindi pwede. Oh, di ba? So, ito ba yung sinabi niya? Oh. Di ba? General, before you boast about missile that can reach China, can you guarantee that you can stop the SOS? Hindi naman tayo nakipag-away. O, inulit ko lang. Hindi tayo nakipag-away. Ang mga Duterte lang mahiling makipag-away. O, di ba? Siyempre, mga kababayan, todo defend. Sa China, si Pulong. Ikaw ba naman, membro ka ng Triad, di ba? Sindikato. Natural yun. Ipagtatanggol niya yung bansa niya. Yung bansa niyang China. Di ba? Dapat ito si Pulong at saka yung magkapatid na Duterte, umuwi na sila sa China eh. Huwag sila tumira dito sa Pilipinas. Dalhin ang lahat ng mga DDS, doon kayo dapat. 'Di ba, mga kababayan? Doon sila dapat. O, ito pa. Yung sinabi, statement ng ano, guys. O, ito yung statement ng EFP. O, para kay Pulong. O, sabi dito, basahin po natin ah. Sabi po ng News 5, pahayag ng EFP versus Duterte, Pulong. Alam nyo, mga kababayan, sa dami-dami ng congressman, nagtatrabaho sila. Tanging bukod si Pulong. Bakit? Hindi naman nagtatrabaho yan, tamad. Wala nga yan doon sa house eh. Di ba? Siyempre, tamad. Parang si Inday Sara. Di ba, tamad. Ang alam kundi mag-travel, lakwat sa. Marami silang pera eh. Hindi na kailangan na magtrabaho. Ewan ko ba sa mga taga Davao, bakit binuto ito si Pulong Duterte? Itong magkapatid na Duterte. Ewan ko ba dyan sa 1st District? Gustong-gusto nila yung mga yung mga mamatay tao. Oh. 'Di ba? Oh. Tinawag na misleading interpretation ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay sa deployment ng US missile sa Pilipinas. Matatanang binatikos si Duterte ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Browner tungkol sa US Typhoon missile na kaya raw abutin ng China. Paglilinaw ng EFP, ginagamit lang nila ito sa training ang mga missile bilang paghahanda ng ginagawang modernization program ng military. Pinabulaanan din nila ang paratang na prioridad umano nila ang interes ng ibang bansa gaya ng Amerika. Ay, nako. Oh, you see? Oh, yan, paglilinaw, di ba? Kumbaga, yun, sinabi ko nga, calculation lang yun. Calculated. Di ba? O, ulitin natin, mga kababayan. Ako, halimbawa, ako, kausap ko yung isang general. Kinausap ako. Sasabihin niya sa akin, sa palagay mo kaya pag nag-launch ng missile, saan kaya banda ang aabot nito? Gaano kalayong abutin nito? Siyempre ako, magsalita ako, I think, baka abutin ng Japan yan. O, ang calculation ko lang is Japan, o kaya China, o kaya, Taiwan, Vietnam. Ganun ang datingan. Calculation lang yun. Tsansya mo kung saan aabot yung missile. Ganun lang. It doesn't mean na bombahin mo yung isang bansa. No. Maling-mali si Pulong dyan. O, ayan. 'Di ba? Na misinterpret niya. Sabi ko sa inyo, pagdating sa China, to the rescue ang Duterte. Totoo yun. Ito pa. O, ito naman, si Commodore Tariela versus Pulong. Mulong binanata ni Coast Guard, Commodore Ray Tariela sa Davao City, Pulong Duterte, matapos niyang unahin dito sa pagtatanggol niya sa posisyon ng Armed Forces of the Philippines sa isyu ng West Philippine Sea. Kumano nang iniginiit ni Representative Duterte na hindi dapat binubuyo ng Pilipinas ang China para hindi na lumala ang tensyon. Sino bang nanggugulo? Di ba China? Kailan ba tayo nanggugulo? Hindi tayo nanggugulo, ang China. Kaya dyan naman ng mga Duterte ang ugali. Ugali nila. Di ba? Ang lakas nilang manira. Sino bang naninira ngayon at nag-spread ng fake news? Di ba yung mga Duterte na yan, magkapatid na yan, tsaka yung mga DDS? Grabe sila, di ba? Mga ugaling China eh. Totoo yun. Mga ugaling Chihuahua. Pero giit ni Tarilla, maingay lang daw si Duterte kapag pinag-uusapan na ang tinawag nitong pro-China agenda, pero tahimik daw ang mambabata sa usapin
ng panghaharas ng Beijing sa mga mangingisda at barko ng Pilipinas. Di ba totoo? Kailan nyo ba sila naririnig ng nag-iingay o pinagtatanggol ang West Philippine Sea? Ang mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc, mayroon ba? Wala. As in, wala. Kasi nga pro-China di ba? See? I confront Browner. It was the Chihuahua who barked. My statement was never about China or any nation, but one that is born out of concern for... sus! Utot mo. Utot mo. Mambabae ka na lang. Doon ka na lang sa mga bar. Di ba? Sino mag-chihuahua? Di ba kayo? Ang ingay-ingay nyo. Sus! Concern ko no sa Pilipino. Yung bagyo nga sa inyo nauna si Pangulong Marcos Jr. Niwala nga kayo diba? Concern. So, saan ang concern nyo? Sige nga, kung concern ka sa Pilipino, dapat pinigilan mo si Papa mo na mag-hire ng tao para pumatay. Ikaw din, nag-torture ka ng tao. Diba? Concern sa Pilipino, tsura. Diba? Ito yung sinabi ni Commodore. Let's not confuse a Chihuahua's frantic yapping with the selective growl of a Chinese bulldog that only reacts when its Beijing handlers are caught violating international law, yet remains silent as they harass our fisherman or bully our PCG vessel. Di nasuplak si Yutman. Di ba? Pukpuk yan Doon ka na lang sa bar. Huwag ka nang makialam. Wala ka naman pake. Ang China ka lang Dapat sa'yo, umuwi ka doon sa China. Pagdating sa China, todo ano sila todo tanggol. Yan. Nasupalpal ka ngayon, ungas. Di ba, mga kababayan? Dito. See? Ay, nako, ewan ko. Sa mga dito, sa mga Duterte na ito, mga kapatid na ito. Grabe, ang tindi. Sobra. Saan kayo makakita ng ganong klase mga tao? Never at never pa natin ito na naririnig na pinagtatanggol ang PCG natin. Wala tayong narinig. Kaya alam nyo na kung saan sila nakapanig sa China, mga kababayan. Totoo yun. Alam nyo na kung saan sila papanig. Sa China talaga. You see? Basta pagdating sa China, siguradong mag-iingay mga yan So, para sa akin, or ako si Pulong, na lang ako, pumunta na lang ako sa mga bar. Doon na lang ako, focus. Huwag na makialam sa trabaho ng pamahalaan. Total naman, hindi naman sa nagtatrabaho. Tamad naman yan. Diba? Tamad. Siyempre, mayaman siya Marami siyang pera. 51 billion ba naman See, mga bes. Tingnan nyo to. Yung sinabi ni Yusek Castro. Para kompleto detalyado. See you again on my next upload, mga beswa. Eto na. Tinawag po ni Representative Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na trigger happy. Dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon missile system capability. He questioned the loyalty of the AFP chief, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon missile is from the US. And though nag-clarify na po si General Bronner and the AFP that the statement was a technical fact, ano po ang masasabi ng Malacanang tungkol? Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Dinanggit niya na po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Pero po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea
aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, wag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang puwersa natin hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil, na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water color ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Salamat po. O yan, narinig nyo? Kahit kailan, nung umupo si Sara Duterte, pagiging vice presidente, never at never natin nakita na sumasang-ayon sa ginagawa ng ating PCG. Wala. Anong sinabi niya? No comment. O, ayan malinaw na malinaw doon sa sinabi ni Pulong, mga kababayan, dinedefend niya ang China. O, hindi BOBO ang mga Pilipino para hindi nakikita yung kanyang sinasabi. O, tuloy, di napahiya siya sa sinabi ni Commodore Tarliel at saka ni yes, so hindi niya kasi naintindihan yung ibig sabihin nung sinabi ni EFP Chief Browner. Hindi niya naman po sinabi na ito ay gagamitin sa Chihuahua. Hindi ang sinabi niya, ang calculation niya, kung gaano kalayo mararating yung pupuntahan ng isang missile. 'Di ba? Estimate lang niya yun eh. Wala po siyang sinabi na para yun sa Chihuahua. Hindi po maling-mali eh. Tingnan nyo si Pulong, pagdating sa China to do defense, sa sarili niyang bansa, mayroon ba? May pagdidepend ang mga Duterte? No. Tama yung sinabi niyo sa Castro. 'Di ba? Inutel lang. Sinabi ni Digong, halata halata talagang pro-China. Kaya yan ang itatak natin sa kaisipan natin na hindi pwede po mamuno ang mga pro-China sa palasyo dahil kawawa ang bansang ito. Maghari-harian na naman sila. Pasak, labas-masok ang gagawin nila. Babalik ang mga gambler, mga gambling dito, yung mga masasamang gawain. Illegal gambler nga ang ibig kong sabihin. Babalik ang pugo, lahat magiging talamak sa kasamaan ng Pilipinas na ito pag si Sara ang uling umupo. Yan ang pakatandaan nyo. Yan ang iningatan natin. Huwag natin hayaan na makaupo mga yan. Kasi ang nila, ang intensyon lang talaga nila, self-interest para sa pangalan nila, gaganti. Ayan. 'Di ba? At syempre, una sa lahat ang Chihuahua. 'Di ba? Tutaan nila yan si si Sara eh. Sa nakikita ko lang in my own thinking lamang. Pero yun doon minsan hindi natin nakikita ang si Sara Duterte na nagsasalita laban sa ating bansa na maayos. Hindi. Puro no comment, as in no comment. Wala. Kasi nga halata na pro-China sila. Huwag natin hayaan na mamuno ang pro-China sa ating bansa. Iyan ang pakaingatan natin. We should protect this country from those evils people. Oo, totoo yun. So yun mga bes, malinaw na malinaw dito Yan si Jose Castro, laging mayroong resibo. Hindi, kahit
sa inyo, kitang-kita nyo naman kung gaano sila ka-pro. 'Di ba? Tingnan nyo kikita nyo ba kung paano sila maninira sa Pangulong Marcos Jr.? Once na siniraan mo ang Pangulo, isa lang po yun mga kababayan, sinisiraan mo po ang bansang ito. Kasi siya ang Pangulo Kaya, ewan ko, walang patutunguhan ng bansa kung sila po ang mamuno. Yan ang pakaingatan natin. So, yun mga beswa. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and bagus. God bless Philippines.